Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaction tungkol sa conviction, yung hatol ng korte versus kay Representative Franz Castro, child abuse. At i-connect ko ito kay VP Inday Sara. Okay. Wala pang okay. I-summarize ko lang itong si Representative Castro ngayon at saka Sator Ocampo, dating congressman din. Pinailan ng kaso child abuse kasi kinidnap nilang mga talaingod, children, mga katutubo itong talaingod dinala nila itong mga bata against the will of the tribal leaders' parents. So yun, naifile ang kaso. Ngayon, meron ng desisyon ng korte. Guilty. Beyond reasonable doubt. Ocampo, Castro, and 14 others. At mapreso sila from 4 years to 6 years. Plus, pinagmumulta pa ng korte. Okay. So, wala pang official na pahayag si VP Sara tungkol nito. Kaya lang alam ko na tuwan-tuwa ngayon ang ating Vice Presidente. Bakit? Kasi ito number one na fighter ng mga terorista. May pahayag siya noon Sabi niya, pulbusin ang mga terorista. That was a year ago. Talagang anti-communist siya. Kaya galit ang mga komunista dito kay VP Inday Sara. Nung mayor pa ito, talagang lumalaban. Kaya galit na galit ang ating VP Inday Sara nung nagdesisyon ang administrasyong ito na makipag peace negotiation sa mga makakaliwa. Itong kina Ocampo, itong grupo ni na Franz Castro, Makabayan Black. Kaya sabi niya, nagpahayag siya na, Mr. President, this is a pact with the devil. Kasunduan yan sa demonyo yung gagawin yung peace talks. Doon natin makikita yung prinsipyo o yung stand ni VP Sara when it comes to this communist. Talagang like father, like daughter, gusto niyang tapusin ang problema sa communist insurgency. At ngayon nga na convicted itong dalawa, I tell you, this is a big victory for even President Duterte. At dito na rin kaya tuwan-tuwa ang mga yan dahil at least napatunayan na nagkasala itong dalawa plus 14 others. So victory na rin ito ng ating justice system. This means na buhay na buhay ang hustisya sa atin. At again, doon natin ito ang magpapatunay na hindi natin kailangan yung ICC kasi gumagana ang ating justice system. Okay? So punta tayo doon sa nangyari yung kasi may mga itong mga kaliwa nag-establish sila ng different schools sa mga katutubo. Hindi guys, na parang tinutulungan nilang mga katutubo. But in reality, brainwash nilang mga katutubo na labanan ang gobyernong ito. Yan ang nangyari dito sa Talaingod. Kunuhay, may eskwelahan sa liblib na lugar run by mga leftists. Nagkaroon ng food blockade ang military. Kaya nagpunta doon itong grupo ni Castro at ni Sator Ocampo, kinuha yung mga bata kasi nga food blockade. Yun pala, kinidnap ang mga bata. Kasi during that time,
Ayaw na ng mga ayaw na ng mga tribal leaders, mga parents na may pagpatuloy ang pagtuturo ng sa kanilang mga bata dahil tinuturo ang lumaban eh. Ako, personal experience ko ito. Nung battalion commander ako, sa aking area of responsibility sa Agusan del Sur, maraming eskwelahan na ganyan. At mismo ang mga bata, mga parents, nagmamakaawa sa akin nga, sir, tulungan mo kami. Ayaw na namin sa mga, kasi ang nagtuturo doon, madre. Okay, I'm not against the mga madres. Marami akong kaibigan pare, mga madre, mababait sila. Kaya lang na-infiltrate ng mga communist ang Roman Catholic Church noon. Ngayon hindi na. Na-realize na nila. So, mga madre ang nagtuturo sa mga katutubong bata sa mga liblib na lugar. Then dumating ang panahon na na-realize ng mga dato na masama ang itinuturo. So ngayon nagpatulong sila sa akin na ayaw na nila. So tinulungan ko naman sila na nag-assign ako ng mga sundalo doon para hindi sila takutin ng mga NPA. Nako, kinasuhan ako ng mga leftist. Kinasuhan ako sa Commission on Human Rights. Ano daw ako? Inaabuso ko daw ang mga katutubo, kung ano-anong paratang sa akin, na tinulungan ko naman lang ang mga tribal leaders para makaiwas sila sa maling pagtuturo ng mga leftist. So mabuti na lang, to make the long story short, yung kaso ko sa Commission on Human Rights, tinulungan ako ng tribo. Nagbigay sila ng mga statements nila doon sa Commission on Human Rights, yung nag-imbestiga na wala akong ginawang masama, na sila pa ang humingi ng tulong sa akin. So na-dismiss yung kaso ko sa Commission on Human Rights. Ganyan po ang labanan. Kaya panahon ni PRRD, pinasara niya lahat ang mga eskwelahan na ganyan, na hindi pwede, huwag niyong gamitin ang tribo para i-deceive, So pinasara niya lahat, at salamat ngayon, ang mga eskwelahan na reopen ulit. Kailang ang mga eskwelahan sa malalayong lugar, sa mga kabundukan, para sa katutubo, under na ngayon ng DepEd. Kaya alam nyo, nung naging Secretary of Education si BP Sara, nako, lalong bumuti ang kalagayan ng mga eskwelahan na yan dahil sinuportahan niya para maiwasan na ang mga katutubo natin malinlang ng mga leftist. So again, I tell you, this is a big victory of the Filipino people, of our counterinsurgency effort. Salamat sa buhay na hustisya sa ating bansa. Okay? And going back to BP Sara, maligaya siya ngayon dahil yan si Castro, di ba? Number one enemy ni BP Sara, kung ano-anong paninira. Yan si B. Castro pa ang nag-initiate noon ng impeachment complaint against kay BP Sara. Yan, Makabayan Black ang nag-initiate na i-question ang confidential funds ni BP Sara, hanggang to a point na ginip up na lang ni BP Sara ang confidential funds niya. So nakarma na? Makukulong na ba? I don't know, yung proseso ng korte kung warrant of arrest na basta 4 to 6 years of imprisonment. So I don't know, for the first time na may mapreso na kongresista. At ito pa naman si Castro, nagbabalak na tumakbo senador sa 2025. So ito,
ito ang kanyang campaign na sagabal sa kanyang kampanya dahil convicted ka ng korte ng child abuse o kidnapping ng mga katutubong paano ka bobotohan ngayon ng mga tao? So, magbunyi po tayo. This is a victory for the Filipino people. At salamat at meron tayong BP Sara na number one kalaban ng mga ganitong grupo na gustong sumira sa ating democratic institusyon.